Good morning po sa lahat mga katrops. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ayan, dito na tayo sa bukid. Nandito na tayo sa Kalamansian. Naglalabas pa ho ng bulaklak yung mga kalamansian. Maamoy pa yung kanyang gamot. Yung iba kasalukuyang naglalabas, yung iba naman buko na siya, yung nakamolde na. Ito kagaya ng mga to, yung mga nakamolde na yan, pero tuloy pa rin yung paglalabas niya at sumabay pa yung mga sanga niya. Ayan, mga nagsusupling pa siya. Ngayong araw tayo ay nagagrass cutter. Ayan mga katraps, impisahan ko dito sa gilid hanggang doon. Ayan, hanggang doon yan sa may saresa, kasi ito yung may mga sergahan. So pagka kasi kailangan tayo na yung kumana nito, baka mamaya mapitik pa nila yung mga sergahan, bumalibag pa sa kanila yung alambre. Kaya medyo matagal lang grass cutter rin, kasi nga niiwasan natin yung mga sergahan. Kailangan hindi basta basta yung pag-grass cutter, lalo na kung may mga alambre, delikado. Bibili muna tayo ng ng gasolina, kasi ubos na yung gas na nandito. Gawa nga pinang-spray din natin kahapon. Bili tayo ng gas mga katraps, pati yung para bukas, kasi bukas spray na naman ng mga kalamansi. Tapos yung gagamitin natin pang ngayon, pang grass cutter. Tatanim ng mani. Ayan. Boss, ano yan, mani? Ano? Okra. Dito puro halaman dito sa tabindaan, mga katrops. Ampalaya, kamatis. Ayan. Saan ko yung nag-harvest, unleaded. Ayan, 400. Nakakarga na rin tayo sa motor.
grass cutter natin sa pang spray bukas. Maraming tansi yung dayos na to, kaya kakabara-bara yung ating grass cutter. Ayun, puro tansi. Babaklasin ko muna, tapos maghahasa na rin ako ng talim. Ayan, ito yung kalamansi sa baba mga katraps. Hindi pa ako pinasadyad, konti na lang. Mahigpit na yung talim eh. Mga katraps, anim na dayos na tayo. Samahan tayo dahil puno na naman ng letting. Yung letting pa naman itong napakatibay. Yun o, napakatibay ito mga katraps. Mapupuno ng letting. Ito na naman tayo mga katraps. Ito yung karugtong ng ating vlog. Labas na ng supling. Tapal. So spray natin ulit ngayong araw to. Ganyan ang kalamansi. Pag pinabayaan mo yan, nabaktawan mo, lahat ng bulaklak na nakalabas na yan, sira yan. Kaya kailangan talaga ma-spray. At ayun na nga lalabasan na sa mga kilikili niya yung mga bulaklak. Meron nang nakahulma na bunga, meron mga lumalabas ng bulaklak. Hindi pa ganun karami bulaklak niyan lumalabas. Kasi kung talagang yaan sasapak na ng bulaklak, pati yung loob na yan magbubulaklak yan. Kaya naman sa akin pabor yung ganitong pagbubulaklak, kasi nga hindi siya minsanang bunga, kumbaga sa sunod-sunod. Mangyayari niyan, merong bunga, may pinipitas pagka meron ka nang pinapalaki. Dahil umulan nga kagabi mga katrops, umambon. Kaya obligado nating sprayin ngayon. Kasi mamaya pag dilim-dilim yan, dyan aatake ng mga naninira niyan. So kung naka-spray na siya, hindi na basta-basta mapapasok. Kaya mga bulaklak yan mga katrops. Hinihintay ko na dito yung magkaroon ng bulaklak sa mismong loob. Ayan yung iba bunga na, kagaya nyo mga yan. Ayan ayan, bulaklak na. Talagang na siya, amoy na yung bulaklak niya sa loob. Kapag yan ang nagiging bulaklak, so go lang sa pamumulaklak para mas maraming bulaklak, mas maraming ibubunga. Pwede na yan. Ayun na, mapupuno na. Mapupuno na.
Lako mo na, Ken. Oo, tanggalin mo na. Sunod yung drum. Nakutin na lang natin yung hose. Kasi ginamit nung nakaraan dun. Hindi pa nakabalik dito. Ayan, mga katraps. Mag-start tayong mag-spray. Sige pre, sagad mo. Okay na. Oo. Ayan, kailangan kasi hindi pa tulis. Kailangan ano lang siya, parang banayad lang yung buga niya para hindi natatagtag yung bulaklak. Ayan. Ang buhay ng kalamansi sa pag-i-spray, mga katraps. Lalo na pagka umuulan, yan ang kailangan talagang i-spray. Hanggang dito ako pre, sa dalawa na to. Hanggang dito, tapat ng ilaw. Oh. Hindi mo pwedeng tutukan basta-basta yung puno niya, mga katraps. Kailangan lumayo ka. Ang gawa nung para hindi matagtag yung mga bulaklak. Kasi malakas ang presyon ng power spray. So kayang-kaya niyang ilaglag yung bulaklak niyan. Tinuturuan ko naman sila kung paano nila didiskartehan pagka sa bulaklak. Umulan kasi kagabi, umambon ng hating gabi, kaya kailangan ma-spray. Yan pa yung isa, pagka umaambon, di baling malakas na yung ulan, mga katrops, huwag lang ambon. Kasi lahat ng maninira mapapasok pagka ambon. Dito sa mga bulaklak na nakalabas na to, hindi pa ganong, hindi pa ako ganong nasisiyahan. Gusto ko yung talagang naglabas ng bulaklak ng gusto hanggang sa kaloob-looban ng kalamansi.
Yun, pagka na ganun ko to, sulit ang pabunga natin mga katrops. Basta ito, wag lang mapapabayaan sa spray. Yun lang naman eh. Pag pinabayaan mo sa spray ito, pababayaan ka rin ito. So yun na mga katrops, kami ay patapos na. Ayan, dito nga kami magtatagpo ni paring Carlo. Doon na siya. Balik na rin yun. Ayan, ito na lang, 4 na puno na lang tayo. At mairaraos na natin tong pag-spray dito sa itaas. Ayan, 4 ba? Ay 6 pa. 6 na puno pa pala itong mga katrops. So yan mga katrops, magtataka kayo kung bakit namumutat pero namumulaklak, diba? Karamihan, tanungin nyo yung mga nagkakalamansi. Pag namutat ang kalamansi, hindi mo kayang pabulaklakin. Although magbubulaklak, pero hindi katulad na inaasahan mo na talagang marami. Pero ito, awa ng Diyos, nagsabay yung pamumutat niya sa pagbubulaklak niya. Kaya pagka gumulang yung mga dahon na putat na yan, maglalabas pa ulit ng bulaklak yan. Hindi pa yan yung huli. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko maglabas yan hanggang loob ng kalamansi. Nasa ano lang yan, nasa pag-aalaga lang din. Tapos kung bakit nagkakasabay yung putat saka yung bulaklak. Hindi kagaya sa mangga mga trops. Yung mangga, pagka namutat, wala na, hindi mo na mapapagbulaklak. Pero yung kalamansi, kahit mamutat yan, palalabasin natin yung bulaklak niya. Kaya natin palabasin yan mga katrops. Kaya nga, sa pag-aalaga ng kalamansi, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang pamamaraan. Yan. Hanggang dito na lang ako mga katrops. Ayan, dyan. Ito na lang, walang puno. Pre, okay na? Kaya pa ako mag-spray eh. Kaya lang. Ito, tapos na tayo. Props. So, papasadahan ko na lang ng pangibabaw para yung pagitan na ganito, wala ring wala ring insekto. Hindi lang yung kalamansi, pati yung sa pagitan niya. Papalipad hangin tayo para nga maitaboy natin yung mga nasa pagitan na ganyan. Ito yung pang-finish natin kasi pag dito mo lang tinutok mga katrops, ayan dyan sa kalamansi, in-spray mo, yung maninara nandito lang. So pagka nawala yung talab ng gamot, aakit uli. Kaya kailangan mag-i-spray ka, hawak mo tong isa na to, hawak mo rin yung isa na yun. Ayan o, na-spray din yung pagitan nila.
Finish na. So ayun mga trops, tanghali, pauwi na tayo dahil tayo may bubuhatin pa. At ayun, shoutout kay Sir Ronald Geres. Ayan, salamat po sa suporta ninyo sa amin. Sa umaga mga trops, mga alas 7 o 7:30, mga ganon, binubuhat ko na yung biyanan ko bago tayo lumusong. Tapos sa tanghali nga binubuhat ulit natin sa kanyang paghiga dun sa kanyang tulugan. Okay lang naman din sa akin yun mga katrops. Kahit medyo mahirap, ang importante doon, pinaparamdam mo sa mga magulang mo na mahal mo sila. Yun lang naman yun eh. Sabi nga nila, nung panahon na bata ka, nalagaan ka nila, pinagsilbihan ka nila. So ngayon, matanda na sila, na dapat tayo naman yung magsilbi sa kanila at mag-alaga. So yung nanay ko, andun sa ate namin, sa pinakapanganay. Ayaw nang aalis dun yun, gusto nun doon lang. Yung biyanan ko ring babae, ayaw halos dito sa amin dahil naiinip nga daw siya. So napipilitan na lang talaga dahil nga kailangan ng alagaan, dahil hindi na siya kayang buhatin ng biyanan kong lalaki. Kaya dinala na lang natin dito para tayo na lang yung nakakapagbuhat sa kanya. Ayun, okay lang na magka-obligasyon tayo na umuwi tayo ng tanghali. Tara na. Tara. Di ba kami? Masasarado na kami. Oo nga. Eh bakit? Hindi ba naapilahan ba yung Kuya Jer? Tagal na, naglaban talagang final na. Final na yun. Sayang yung mga bahay na nabuo doon, ano? Ito na. Oo. Kumbaga sana hindi mo talaga pinaganday sa'yo eh. Delikado eh, no? Huh? Eric, kagaya ng mga unang mga bagong tayoner eh. Matitino yan. Oo. Diyos. Nililipila pa. Oo. Ayan. Iba. Binagyan mo. Jerry, oh, kabago. Pero pa rin sa dulo na. Ayan. Yung... Diyos ko, ano? Thank you na. Sige. Sabit kami, Oo. So yan, bibili tayo ng ano, ng tilapia mga katrops, at magpapangat daw yung binang kong lalaki ulam para mamaya. Kaya tingin muna tayo rito. So tayo muna yung bantay na tindahan, gawa nga nung pag-birthday si Mrs. Katrops. Kanina po binabalikan ng kapitbahay namin dito na kabarkada nilang babae, mga kamarites nila. So yan, Katrops, hanggang dito na lamang ito simpleng video.
At tubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi. Lalo na po yung mga bumibiyahe, ayan, mag-iingat po kayo. Dahil undas na naman. Kaya nga, napakaraming tao niyan na mag-uuwian. Ingat po palagi. And God bless all you po.